Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito lang po tayo ngayon sa Intramuros, particularly dito sa Fort Santiago Esplanade. Please samahan niyo po ako mag-update dito as of today, February 19, 2025. As you can see, marami pong mga big bosses na dumating dito, nag-inspection. At nalalapit na nga po ang pag-open nito ng Phase 3 ng Pasig River Esplanade dito po sa Fort Santiago. 3 days ago, nandito po tayo at ito na po yung development niya. Temporarily, nilalagyan na po nila ng tarpaulin. Mag-open na nga po ito very soon para ma-enjoy na po ng sambayanan. Ito po yung ipinagmamalaki natin na sariling atin at tatak Filipino. Hindi po talaga natin maikumpleto sa ibang bansa. Napakaganda po talaga dito. Sobrang nakaka-proud na meron po tayong ganito kagandang pasyalan. Handog ng PBBM admin para sa bayan. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Pasig River Esplanade, lalong-lalo na po sa PBBM admin at kay First Lady Liza Marcos. At sana po maging responsible po tayo sa ating mga basura kung mamasyal po tayo dito. Kung wala po kayong makitang basurahan, ilagay nyo na lang po muna sa inyong mga bulsa or mga bag. Then sa kanyo na po itapon kung may makita po kayong basurahan. Para naman po mapanatili nating malinis ang ating world-class pasyalan. Kasi po kahit anong gawin pa po ng government natin na pagpapaganda sa ating bayan o sa ating kapaligiran, kung tayo naman po ay walang mga disiplina sa ating mga sarili, magiging useless lang din po ang effort ng ating government. Diba guys? Yung mga sinasuggest po ng ating mga kababayan na magkaroon dito ng art, fountain, trees, mga halaman at iba pa. Sa ngayon po ay wala pa. Ayan, so daming mga foreigners na mamasyal dito ngayon. Ayan po, baka maunahan pa kayo ng mga foreigners na namamasyal dito. Kaya sumugod na kayo, napaka-accessible mamasyal dito. Kahit mag-train, sumakay ng jeep. Ayan, kompleto po. Yung Plaza Mexico, tapos na nga po ito. Ayan o, sa ilalim ng bridge. May mga benches din doon na naka-fix talaga yan siya. Yan, na-enjoy na po ng mga kababayan natin. Time check, 4 PM local time. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga bikers po ay welcome po mamasyal dito sa buong Pasig River Esplanade. Pwede nyo pong dalhin ang inyong mga bike habang namamasyal po dito, as you can see. At nakadesign nga po ito para sa mga bikers, PWD, kaya makikita nyo po maraming mga ramp po dito na dadaanan ng mga wheelchair at mga bikers. Diyan lang po sa bandang unahan ang Soriano Avenue. Diyan din po makikita ang Manila Cathedral at San Agustin Church, the UNESCO World Heritage along General Luna Street. Walking distance lang po dito. Ito yung Plaza del Gobernador. Ito po yung kahabaan ng General Luna Street. Yun lang po ang kagandahan mamasyal dito sa Pasig River Esplanade kasi napalibutan po siya ng mga historical sites katulad ng Intramuros, Binondo, Quiapo, Chinatown, Escolta, Liwasang Bonifacio, Rizal Park at marami pa pong iba.
mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay 25 kilometers project po ito ng PBBM admin. At dito nga po sa kinatatayuan natin, from Manila Bay up to Laguna de Bay ay 25 kilometers. At sa tapat naman po natin, yan po ay Binondo, papunta po doon sa may dulo hanggang Laguna de Bay ay 25 kilometers din po. So total 50 kilometers ang project po ng ating pamahalaan. Ganun po kalaki ang project ng PBBM admin. At sana nga po patuloy po tayong sumuporta sa ating pamahalaan, lalong-lalo na po sa mga namumuno, para patuloy po tayong uusad nang sa ganun po hindi po tayo mapag-iwanan ng ibang mga bansa. 'Di ba? Dito naman na side close pa rin dito. Dahil siguro sa mga grasses hindi pa siya gaanong buhay. Yan, may mga benches din yan sa side ng bridge. At may mga lamppost na din. Ayan naman po ang Maestranza. At sa mga nagtatanong po ng parking, pwede rin po kayong mag-park dyan. Napakalawak po yan na parking area ng Maestranza. Kung gusto nyo pong mamasyal dito sa Pasig River Esplanade. At pwede rin po kayong mag-park doon sa Magallanes Drive. Dyan lang po katabi ng Plaza Mexico. Guys, may kaibigan po tayo dito na aking super duper mentor na napakasipag na isang vlogger din katulad ko na si Papa D. Hello Papa D, magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon din sa lahat ng mga viewers dyan. Welcome po sa ating live at sa ating vlog. Okay. Rals TV, thank you so much. Okay Papa D, yung Maestranza, di ba marami kasi nagko-comment na bakit ginawa lang daw ang parking? Bakit hindi daw sasakupin na gawing park para mas lumawak pa yung esplanade? Ano po bang story sa Maestranza yung sa likod nyo po? Ang parking naman talaga kailang private kasi ang sabi dito, may, private, may nakabili or di ko lang alam kung anong hitsura. According to viewers ay nasa case daw tong di ko naman talaga alam yun. Pero ako, sa akin lang naman, once na nasakop siya ng Intramuros o Fort Santiago itong ating Maestranza, sana po ay i-improve na rin. Kasi alam ko naman ang itong tourist spot natin, itong Fort Santiago ay kasama na doon sa ating package sa mga tour. Kaya kailangan, kung yun ba ang problema natin ay naging parking yan, sa akin malaking bagay po yan kasi kulang na po tayo dito sa parking. Oo, kung parking daw dapat multi-level parking, hindi yung sa ground lang, naka-flat, di ba? Yes, para makasave din tayo ng space. Ayan naman po ang Intendencia Building. Ongoing pa rin po ang restoration. Medyo matagal-tagal pa nga po matatapos yan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Intendencia Building ay nire-restore po siya as National Archives of the Philippines. Sa mga nagtatanong ng iconic structures dito sa Plaza Mexico, ito na po at matagal na nga po itong nakatayo dito. Ito po ay former president ng Mexico na si Adolfo Lopez Mateos. Napakalaki po niya, kung nandito po kayo in person, perfect po pang selfie. At meron pa pong monumento dito ng 4 Centenario de la Expedition Maritima Mexico Filipinas. Napakalaki din po niya at maganda kung makita nyo po in person. Yan, ito po yung mga iconic structures na makikita natin dito sa Plaza Mexico. Sa mga nagtatanong po ng parking, marami pong parking dito along Magallanes Drive. Ayan po ang Magallanes Drive. Dito tayo sa Plaza Mexico.
At yan po sa tapat natin ang Pasig River Esplanade. May CCTV na nga po dito naka-install. Ayan po. May mga benches din po dito na movable. At yung mga grasses naman dito, bawal umapak dito or umupo para naman ma-preserve po yung grass natin na hindi mamamatay. At yung mga poste naman ng mga tulay natin, napakaganda, puting-puti, ang linis-linis. Sana nga po wala na pong vandalism na magaganap dito para mapanatili naman po natin malinis. Gano'n na po kahaba ang lalakaran natin dito, no? Perfect po mag-jogging, walking, biking from post office doon sa may Loton area hanggang Fort Santiago Esplanade from phase 1 up to 3. 'Di ba? Grabe. Importante din po talaga sa pasyalan natin na merong mga food stalls na mabibilhan. Kasi napakalawak ng pasyalan dito at outdoor pa. Sa mga hindi po nakakalam, ang pinakamalapit po na LRT1 station ay Central Terminal. From Central Terminal ay walking distance lang po papuntang Pasig River Esplanade. Kung gusto niyo naman pong mag-jeep, kung galing kayo ng Recto or Avenida, sumakay lang po kayo ng may signboard, South Pier 15 at Intramuros. 13 pesos lang po ang pamasahe. Ito po yung Magallanes Drive. Ang dami pong mga nakapark na sasakyan dito. As you can see, ito po yung Bureau of Immigration. Ang likod po kasi nito ay Pasig River Esplanade na. So, pwede po kayong magpark dito na area. Ayan lang po ang Plaza Mexico. At ito po yung Magallanes Drive. Dito po tayo sa kahabaan ng Moralia Street. Sa banangunahan naman po ang Soriano Avenue. Ayan po ang Magallanes Drive sa may harapan ng Bureau of Immigration. Sa mga gustong sumakay po ng Calesa, available po yan dito sa Intramuros. Ang rate po ng Calesa ay 1,000 para sa mga regular passengers at 800 naman po para sa mga students, PWDs and senior citizens. Ito na po ang ganap dito sa Plaza Mexico at 6 PM. Umilaw na nga po yung mga lamppost at ang dami na pong mga namamasyal dito. Grabe, buhay na buhay po siya pag gabi. For me, mas maganda naman po talaga mamasyal dito pag gabi, lalo during sunset kasi may enjoy mo po talagang area at hindi na po siya mainit. Alam niyo naman po na outdoor pasyalan po dito kaya sa araw talagang sobrang init. Lalo na ngayon wala pa pong mga shed dito or mga trees. So ang silungan na lang po natin ang ilalim ng bridge.
Grabe, sobrang ganda dito pag sunset. Oh, tingnan nyo naman po guys. Talagang nakaka-inlove po. Ito na po ang Fort Santiago Esplanade. Grabe, sobrang ganda. Umiilaw na po dito ang mga lights. Ready na po talaga siya sa opening. Abangan nyo na lang po guys, nalalapit na po talaga ang pagbubukas nito. Grabe. Mas lalong gumanda siya sa gabi. Punta naman po tayo sa Pasig River Esplanade Phase 1C. Dito po tayo dadaan sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Dito na po tayo sa Pasig River Esplanade Phase 1C. Dito tayo sa ground level. At ito naman po sa right side ang viewing deck. Nandiyan po sa viewing deck ang alfresco dining at bazaar. Dito sa ground level naman po marami din po mga food stores dito at your choice. Papa D, so marami din kasi mga viewers na nagko-comment sa aking videos na ayaw nila or disagree sila sa mga food stalls dito sa Phase 1C ng Esplanade, nagiging dugyot daw. So ano po masasabi mo doon? Kung kayo ay nadudugyutan, depende po sa nagmamanage yan. Kasi kung may tindahan naman, kung malinis naman yung kanilang tindahan at maayos naman, walang basura, ano na lang po yan, paalala lang po lagi yan. Pero gusto talaga nila dito may pagkain kasi sa totoo lang, nakakagutom talaga pag namamasyal ka dito, napakainit, uhaw. Yes. Saan ka naman? Dito nga, number 1 na nga yung CR di ba? Kailangan may CR talaga, lalo na yung laman ng tiyan. Kailangan may pagkain, pero disiplina na lang po. Oo, tama. Tuloy-tuloy po ating tindahan. Pero kung nakikita po na talagang mas lalong naging dugyot yan, ay may tindahan, itanggalin na lang siguro. Oo. Ano lang, disiplina na lang po para naman ay magiging masaya po ang lahat. Kasi daw yung mga paninda dyan, parang yung Esplanade daw ginawa ng parang palengke or divisoria kasi hindi daw pang yung place itself pang world class. Pero yung mga stalls nga, yung mga paninda, mga street foods lang daw. Ano pong masasabi mo doon? Ay, sa ngayon, ano lang po yun, trials lang yan. Hindi naman talaga official na talaga sila na nandyan. Kaya nung unang binuksan yan, ay libre, wala pong bayad yan. Tubig at saka kuryente, libre po yun. Pero kapag yan ay pauupahan na, pipiliin na po nila kung sino ang karapat-dapat na ilagay dyan. Yung may pagka-class ang tinda, yun ang babalik dyan. Oo. Pero may upa na po yan. Siyempre kung pag may upa na yan, yung tinatawag natin yan, clean as you go, yung ano Yes, talaga, Clay Go. Clay go, yung tinatawag Yes. nila, no? Masusunod na ninyo. Dahil sa siyempre naman, kung ikaw ay pinayagan na magtitinda niyan, tapos di ka naman marunong magtitinda, Oo. paalisin ka ng tenant. Mm. Ganun lang po yan. Okay.
Grabe, sobrang daming tao ngayon dito sa Phase 1C sa Intramuros. Grabe, sobrang daming tao ngayon na masyal guys. Wednesday na Wednesday at maganda din kasi ang weather. Nakita nyo naman po, di ba? Lalo na sa kainan, sobrang daming tao. Yan po ang papuntang Phase 1 A and B sa likod po ng Post Office Building sa Phase 1. Dito po tayo sa Phase 2 sa Intramuros side. Yung Fort Santiago Esplanade po ay Phase 3. Ano po bang masasabi mo dito sa mga namamasyal dito para ma-maintain yung kalinisan dito? Ano po bang dapat gawin sa mga mamamasyal dito? Uy, yun naman ang masasabi ko kasi ilang beses na ako nagdampot dito ng mga basura, no? At mayroon pa nga isang viewers na bakit hindi ko raw dinadampot yung mga basura. Nakikita ko na nagkalat pero hindi ko pinapakita sa publiko o sa kanila na dinadampot ko yun. Pero panawagan ko sa mga kumakain dito na hindi lang na lamon lang pupuntahan natin dito. Mag-ano naman tayo, mahiya naman tayo sa ganda naman nito, dudumihan natin. Yes. Pangalawa, yung vandalism guys, ang ganda ng poste natin, iwasan po natin na sulat-sulatan yan. Sana po ay mabantayan at makita at magkakaroon po tayo ng parusa. Yun ang gusto naman talaga ng mga viewers natin ay bigyan doon ng sampulan daw, sampulan. Pero hindi naman ganyan ang ating Pangulo, no? Doon pa man, hindi tayo nakakarinig ng masasakit na salita at hindi nagmumura po ating Pangulo. Kaya, ang ano lang siguro, respeto na lang po siguro.
Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Fort Santiago Esplanade in Intramuros, Manila. As of today, February 19, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.